Ay, magandang gabi ho, mga boss. Tayo kay share natin tong vlog ni Atty. Claire Castro tungkol dito sa nangyayaring parang pandarambong diyan sa bayan ng Taguig nitong sila Alan Cayetano, no? Pakinggan ho natin si Atty. Claire. Batas sa Atty. Claire Castro. Today is August 27, 2026. At pag-usapan natin dito ang latest post ni Senator Alan Cayetano kung saan sinasabi niya na naamin niya na masakit. Okay, masakit. Medyo masakit. Yan, nasabi niya, no? That's why, aminin niya. Medyo masakit sa kanila mag-asawa. Yung 1.3 million sa mga masakit din sa mga 1.3 million Taguigueños. Ang sabi niya, masakit din sa 1.3 million Taguigueños na may fake news at paulit-ulit na fake news. Yan, sabi niya, misinformed daw ang mga marahil ang nag-aakusa sa kanya at ito ay patungkol dito sa reclamation na nagawa or ginawa sa Laguna Lake ng walang permit. Ito kasi po ang isa sa nagiging issue. Noong una po kasi hindi naman... I-share ko lang to mga friend, pero sisingit tayo ng tanong kay Atty. Claire, no? Baka pwede makarating sa kay PBBM, di ba? Noong unang tinatukan ni Senator Ping Lacson is more on the 32 flood control projects dito sa Taguig na medyo questionable. Pero lumalabas din nga po ngayon yung issue ng reclamation na pinagawa or kumaga pinamunuan ng mga Cayetanos, no? Except of course si GM Lino, yung mag-asawa ng Alan and Lani Cayetano, na nagkaroon ng pagre-reclaim or reclamation, no? Nagkaroon ng reclamation sa may bandang Laguna Lake na kumbaga nasa jurisdiction ng Taguig. At hindi naman ito ikinaila. Alam mo, Atty. Claire, yung reclamation na yan, umabot na pala ng almost 85 hectares yan eh. Yung Laguna Lake na yan, na dating lake, naging lupa. At marami na raw yatang kaayon nga kay Ping Lacson, kay Senador, meron may mga nakatayo ng establishmento dyan. Oo. Alam mo, Atty. Claire, bakit, tanong lang Atty. Claire, bakit lumala ng ganyan yan? Hindi ba dapat, sabi, walang permit di ba? Bakit pinabayaan lumala ng ganyang kalakihan? Kumbaga sa sunog yan malaki na yan samantalang kung ang bahay nasusunog, may konting usok lang, takbuhan ka na dahil baka matupok yung bahay, tatawag ka na ng bumbero di ba? Pero itong Laguna Lake na to, 85 hectare almost, na lupa na. At ayon nga kay Cayetano, marami raw namamasyal na Taguigueños dyan. At gustong-gusto raw yung nangyari sa Taguig na yan. Mantakin mo, lake, naging lupa. Walang permit. Saan kinuha yung perang ginastos dyan? Para gawing lupa. Mahirap po yan, Ni Senator Alan Cayetano dahil inamin niya na kaya yan ginawa ay para daw mawala ang informal settler or para yung mga sindikato daw ay hindi angkinin yung lupa. Basta ganun po yung kanyang pagkakasabi sa kanyang video. Paano aangkinin yung lupa, Atty. Claire? Wala naman lupa nga yan. Lake yan Paano aangkinin ng mga sindikato yung lupa? Tubig yan Laguna Lake nga ngayon, baka nga, salip na yung sindikato, sino sindikato? Sino umangkin? Sino nagpatambak dyan nang walang permit? Di ba? Labo rin si Cayetano. Ang pagkakasabi sa kanyang video. Parks, iba't iba pong mga mga parks na para lahat sa tao na libre po ang mga paggagamit nila. Inibitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll
Yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay Si Ping Lacson yung sinasabi nito. Oo. Ang problema rito kay Cayetano, bakit nagpapaliwanag ka dyan? Sagutin mo lang yung kasong isasampa sa'yo. Sinampa na eh. Sinampa na sa ombudsman ni Ping Lacson eh. Oo, yung ginawa nito eh. Illegal eh. Oo. Ha? Tapos ngayon sabihin mo, tuwan-tuwa yung, test or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Lahat ng narinig nyo po dito, objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga, mukha ni Atty. Clero. Ang galing talaga nito. Totoo lang, ha? Mamaya may isasuggest tayo kay Atty. Clero, baka pwede. Makarating kay PBBM. So ngayon naman po ang sinasabi ay yung mga part na yan ay kukunin ng national government. So I have had the blessing po ng aking ama ay naging assemblyman ng Taguig Pateros Muntinlupa ng 1984 at ako Ang layo na, no? Kukunin ng gobyerno na ako ang aking ama na naging assemblyman ng 1984. Magulo na, di ba? Magulo na kukunin ng gobyerno eh. Kasi nga, walang permit eh. Di ba? Yung inaano mo eh. po ay naging konsyal ng 1992, naging vice mayor, kongresista 4 na beses, dyan po sa syudad ng Taguig at Pateros. So, yung history po niyan na ilan administrasyon na po ay alam natin. In fact, ang una-una kong privilege speech po ay yung LLDA. I see the Laguna Lake, I see the authority, but where is the development? So kung gustong tignan po ni Senator Lacson ang ating pong Senator Judge Troll, Ibig sabihin nito, i-develop niya yung Laguna Lake dahil walang development. At sa pag-develop niya, tinambakan niya nga yung lake, ginawa niyang lupa nang walang permit. O, di ba? Tuloy. ang development dyan sa lake, he is most welcome. Kung gusto niya medyo kalkalin yung ginagawa ng LLDA, Di ba? Development daw, di ba? Inat po. In fact, di ba, tinatanong ko sa DPWH at saka DPWH at DOTR, bakit yung lakeshore na road na inapprove, I think sa Koreano inutang ngayon, bakit walang railway at kompleto ba to sa mga environmental impact, di ba? Pero dito po sa side ng Taguig, nakatatlong administrasyon na po yan. Aquino, Duterte, Marcos, gobyerno po ang gumagawa. So the coordination is government to government. Mostly po yan ay national government. So wag kayong mag-alala mga taga-Taguig, hindi po kayo mawawalan ng park. Pagka yan po ay inungkat, makikita po na dahil po sa local government from the barangay to the city, to the national government, na protektahan yung lugar na yan kasi naagaw po yan. Kung hindi po mga sindikato, may mga informal settler din nung araw, pero meron din po mga sindikato, whether they're marami pa isa-isang tao na kinakamkam ang lupa dyan sa may lakeshore. Kaya minabuti po ng napakaraming ahensya. Actually, napakaraming secretaries na ang pumunta dyan at matataas na opisyal ng gobyerno at lahat sila nagagandahan. Pag Christmas po, di ba? So, in other words, hindi po niya dininay itong reclamation. At di rin niya naman dininay na walang permit. Ayan, sa Atty. Clear. Galing. Pero, yun nga, mga clear, medyo masakit daw dahil fake news. So, pakinggan po natin kung ano itong sinabi. Pero Atty. Clear, marami naman siya sinasabing, marami na bumisita raw dyan at nagagandahan daw sila, sabi ni Cayetano. O, di ba? Yeah, Senator Alan Cayetano. Aaminin ko sa inyong lahat, medyo masakit sa amin. Mag-asawa ni Lani, masakit po sa amin 1.3 million Taguigueños na may fake news na paulit-ulit-ulit na fake news. But I'll say it out of love. Sabihin mo lang misinformed yung mga tumitira po. Tama pala talaga ang Panginoon na kapag ka may struggle, pag may bagyo, pag may storm sa buhay, Panginoon na naman. Panginoon na naman. Maniniwala na sana ako si Alan eh. Kaso, ang amo mo si Duterte eh. Gusto sa impyerno. Paano pa? Para kasi kibuloy.
O may opportunity din. So yung naging Teka lang. Binanggit niya na yung mga accusers niya misinformed. Diba, dapat, sana lang, di ba? Kasi, bigla niyang pinihit yung issue patungkol sa tama po ang Panginoon. Di ba, pag may struggle, hindi yun yung issue. Ang tanong, may permit ba? Yun. Yun Diba? ang tanong. Anong fake news doon? Meron bang permit? Walang permit? Yung bang ito bang reclamation mo ay naka-report? O in disguise lang? Kasi ang sinabi is slope protection. So ano ba talaga? Slope protection o reclamation? So yun lang naman yung issue dun Diba? Yun lang yung issue dun. Saka hindi niya to dininay, mga kaklir. Itong reclamation na nagaganap sa may bandang Laguna Lake na parte ng Taguig, hindi po niya yan dininay. So, muli, di ba, mapapansin natin na umiba siya ng issue. Patungkol sa Panginoon, patungkol sa struggle, instead na doon ibaling yung tanong sa issue talaga. Patungkol sa pag-reclaim. Kanina pa yan, Tony Claire Napunta pa siya sa tatay niya noong 1984, nagsilbing ganito, kung ano. Wala na sa topic yung pinagsasabi niyan Tungkol niya sa reclamation na 84 hectares na Anong connection ng tatay niya? Na sinasabi niya na nagsilbing assembly kung ano sinasabi. No, pagsasagawa ng reclamation ng walang permit. opportunity, naging spotlight dito sa Taguig, napakarami po pa rin dumadalaw at napakaraming nag-aaral at pakonti-konti na-establish na instead of a place that investigation should happen, any allegations dapat maimbestigahan yan. Welcome yan. Kaya nga, kakasabi lang sa akin ni Mayor Lani, sana mag-walkthrough sila. Lahat ng namimintas, lahat ng ano. Actually, oo naman, ito mga kaklira. Kasi 9 months ago pa. Kailan ba to? October 29, 2025, ito na po yung balita. Okay, puntahan po natin, Ito na po yung balita. Yan ang problema, Tony Claire. 9 months ago. Bakit ngayon lang pumutok yan? Di ba? Got the brand new iPhones. Ito na po yung balita. Iniimbestiga na ang mga proyekto sa Laguna Lake na nasa Taguig na hindi nakatutulong sa problema sa baha ayon sa DENR. Iniimbestiga na ito ng ahensyang dapat ay dinaanan muna ng proyekto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is a flood control project within Laguna de Bay. But if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake, right along C6. Ganyan inilarawan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang proyekto sa baybayin ng Laguna Lake. Pinuntahan namin sa Taguig City ang proyekto na ayon sa DNR ay hindi nakatutulong sa problema sa baha. Ilang traktora ang patuloy ang pagtatambak ng lupa sa lawa. Magkakaibang proyektong magkakatabi ang sabay-sabay na ginagawa. Teka lang. So, Senator Alan Cayetano, ito ba fake news? Di ba? Instead na flood control project ang gawin, yun, lumabas na reclamation. Di ba? Diyan, sa Taguig. At ito naman ay hindi mo dininay. Okay? Kikita sa mga nakasabit na tarpaulin ng mga proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang reclamation, isang multipurpose hall ang itinatayo. Ang katabing reclamation, improvement of Laguna Lakeshore area naman ayon sa TAR. Meron pong ilang proyekto na sabay-sabay ginagawa dito sa Laguna Lake sa bahagi ng Taguig City. Itong aking kinatatayuan, ang description dito ng DPWH ay rehabilitation of flood mitigation structure. At nakita nga namin, meron ng dating struktura dito. Ang nangyayari ay tinatabunan nila ng lupa ang bahaging ito. Ayon po sa DNR ay patuloy ang kanilang verifikasyon. Wait, di dumaan sa LLDA kaya iniimbestigahan. So, yun yung issue. May permit ba? Legal ba? Hindi yung issue na maganda yung Taguig, maraming pumupunta sa Taguig, maraming gusto na mag-aral sa Taguig. Hindi yun yung issue. Ang tanong dito, kung itong ginawang reclamation, makakatulong ba para maibsan ang baha? Di ba? Ang alawa, may permit ba? Pangatlo, para saan ba to?
Di ba sino ang makikinabang dito? Ang problema, Auntie Claire, bakit hindi agad pinahinto yan nung maliit pa? Umabot na ng 84 hektaryas. Yung nare-reclaim na yan. Yan ang tanong dyan eh. Kasi, kumbaga, in a way, baybayin ang Laguna Lake, tatabunan mo ng lupa, edi, mas makakasira ka sa nature. Oo naman. Ang sabi nga dito, hindi ito makakatulong sa paglutas sa problema ng baha. Sa mga proyektong ito, dalawa ang flood mitigating structure, Phase 4 and 5, na parehong mahigit 141 million pesos ang presyo. Pinuntahan namin ang City Hall ng Taguig para kunin ang kanilang reaksyon. Wala pa silang payag pero patuloy naming hinihingi yan. Habang ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nangangalaga sa lawa, Kailan kaya pupuntahan na Atty. Claire yung City Hall ng Davao para mag-imbestiga rin doon sa mga nangyayaring kung paano naubos yung mga 51 billion, yung ilang bilyon na confidential pa nung panahon ni Digong. Hindi na panahon ni Digong, Auntie Claire. Baka pwede nang puntahan ng COA yan at maimbestigahan talaga ng todo-todo yan. No? sasagawa ngayon ng investigasyon sa nabanggit ng mga proyekto na hindi anila dumaan sa kanila. Paalala ng LLDA, merong regulasyon at prosesong dapat sundin bago mapayagan ang mga development sa lawa. Hindi po siya coordinated sa LLDA and titignan po namin at makikipagtulungan din kami sa DNR to check if these projects are given po the environmental compliance certificate. O, diba? Ang daming violations. Tapos, ang lakas magsalita ng bend the law, bend the law. Yung pala, diba, sino ba yung nagbe-bend ng law? Ayan. O, diba, I mean, anyway, ako, nadinig ko talaga si Senator Alan Cayetano na parang in a way, sarcastic, magsalita, isama na natin si VP Sara, bending the law, bending the law. Parang may kinukutya kasi silang isang senador na nag-oo. And of course, nung nagkatanungan between Senator Erwin Tulfo and Ombudsman Boying about can you bend the law? Yan, di ba? So every now and then, ginagamit nila tong parang sarcastic na pamamaraan. So bending the law. Eh, ito pala, paano yan? Si Senator Alan Cayetano. Hindi niya to tinutulan hindi niya to tinanggi. Pati mayor, ayan, binibigyan na pala sila ng notice. Diba? As early as what? October 2025. Pero parang dead ma lang. Okay? Dead. Punta naman tayo dito, Atty. Claire, ha? Punta tayong Davao. Baka pwedeng may tatanong lang ako. Ito na, Atty. Claire, oh. The biggest dome in the world. Ha? Alam niyo ba mga boss, sabi ha? Alam niyo ba mga boss, nasa Davao City na matatagpuan ang pinakamalaking dome sa buong mundo na kayang mag-occupy ng 75,000 katao. Pag binuksan ito sa publiko mga boss ay talong-talo na ang Singapore National Stadium na mayroon lamang 55,000 seats. At ito mga boss ay pagmamayari lamang ng KOJC. Alam niyo ba mga boss, nasa Davao Magmamay-ari daw ng KOJC yan, Auntie Claire. Ha? Baka hindi mo alam ang halaga niyan. Umabot yata ng mahigit 14 billion ang ipinagpatayo dyan. Natapos pala, no? Maski nakakulong ito si Tibulog na to, no? Pag-aari raw ito ng KOJC, Auntie Claire. Maniniwala ka ba dyan? Ha? Ito pa isa. Ito, Auntie Claire, oh. Para nasa loob, napakaganda dito, lalo na sa Kingdom, sobrang ganda. Talagang nakakamangha ang bawat detalye ng pagdiriwang na ito at ang pagkakaisa ng lahat ng mga narito ngayon. Daghang salamat Pastor Apollo C. Quibuloy sa imong pagkamauyon o paghigugma kanamo nga kanunay ninyong gipakita sa tibuok. Tara na sa loob, napakaganda dito, lalo na sa Kingdom, sobrang ganda. Talagang nakakamangha ang bawat detalye. Ito raw, Auntie Claire, baka hindi mo, ito raw ang bagong The New Jerusalem. Meron na silang Glory Mountain, doon sa Kingdom na isa, doon sa nahuli si Kibulog, nung ni-raid ni General Torre, yung
kingdom niya doon. Ha? Meron siyang Glory Mountain Dome, meron siyang Prayer Mountain Dome, at meron siyang sarili niyang eskwelahan na Jose Maria College. Ngayon, ito naman ang The New Jerusalem. Kailan ba ibibigay si Kibulog doon sa Amerika para harapin niya yung mga qualified trafficking, sex trafficker, at kung ano-anong kaso na ano to si Kibulog, no, Auntie Claire? No? Ito pa isa. Yan, oh, grabe, oh. Oh. Tara, guys. Kingdom, Davao City's next engineering marvel. Imagine a new landmark rising in the heart of Davao City, a structure so enormous, so futuristic and so spectacular that it could change the city skyline forever. A place capable of bringing together 75,000 people under one roof. A place where sports, music, entertainment, culture, and international events come together. Welcome to the Kingdom, envisioned as one of the world's largest indoor arenas. With an extraordinary 75,000-seat capacity, this isn't just another stadium. This is a vision for a new icon of Davao City. Davao has always been a city with a strong identity. From the majestic Mount Apo to the waters of the Davao Gulf, the beauty of Samal Island and the vibrant culture of Mindanao, the city has something uniquely its own. But imagine adding another symbol to that identity, a structure that visitors could recognize instantly, a landmark that could become synonymous with Davao City, the Kingdom. Let's think about the scale. 75,000 seats. That's an extraordinary number of people gathered in one place. Imagine a major basketball championship with every seat occupied. 75,000 fans cheering together. Imagine a world-famous singer performing on stage, with tens of thousands of people singing along. Imagine international sport... malaki kita yan. Sigurado may gate yan, di ba? 75,000 people. Magkano? Talagang kipak-tipak kami ari nito. Pero sa totoo lang, tawasin mo man ako, hindi ako maniniwalang pera ng KOJC yan, mga boss. Ha? At yan, siya nasabi lang na KOJC, pero ang administrador niyan, yung nasa dahig. Di ba? Nung nadakip si Kibulog, Antimano, ginawa niyang administrador ng kanyang ari-ariang kuno, si Digong. Competitions, cultural festivals, major conventions, and spectacular entertainment events taking place inside the same venue. The atmosphere would be unlike anything Davao has experienced before. But accommodating 75,000 people, Claire, naniniwala ka ba dyan? Na yan pera ni Kibuloy? Sus Mariosep. Parang kulto na ito oh. Lahat nakaputi yung tao. Nakaputi lahat. At ayun yung kingdom. Ganda dito sa Bagong Jerusalem at ang ganda sa loob ng Kingdom. Napakaganda ng mga tanawin at payapa ang lahat ng Bagong Jerusalem. tao na nagtitipon sa lugar na ito. Ang ganda dito sa Bagong Jerusalem at ang ganda sa loob ng Kingdom. Napakaganda ng mga tanawin at payapa ang lahat ng tao na nagtitipon sa lugar na ito. Ang ganda dito sa Bagong Jerusalem at ang... September 1 daw ang opening niyang Bagong Jerusalem ni Kibulog, no? Sino kaya ang magpapastor na naman dito? Sa totoo lang mga boss, Auntie Claire, dapat sa dami ng nakawang nangyayari ngayon, no? Bilyon-bilyon. Lalo-lalo na yung Davao na namunimi nung panahon ni Digong. Confidential pa ni Sayad, 460 million taon-taon. Si Pulong 51 billion sa loob ng 3 taon. Siya napunta yun. Dapat yun ang imbestigahan talaga. Oo. Tsaka kung paano itong anong uring mga dokumento meron itong kingdom na to na sinasabi, no? Palagay ko, Auntie Claire, baka pwedeng magtayo ng panibagong PCGG para imbestigahan lahat itong mga perang nanakaw nato, no? Pera ho ng bayan to, mga friend. Oo. Taki mo?
Kung 14 na bilyon yung kingdom na yun. Kaya si Sara, napakalakas ng loob na humihingi siya ng 100 bilyon kay PBBM. Dahil nung di ba, unitives pa sila di ba noon. Kaya if you give 100 billion, tatapusin namin yung DepEd. Marami pa na asa na yung investigasyon niya sa DepEd na yan. Yung mga ghost student. Mukhang anti-Claire. Baka pwede kayong nakabuo nga kayo ng ICI, di ba? Para mag-imbestiga sa flood control. Bakit hindi kayo pwedeng bumuo ng PCGG? Ha? Para habulin talaga yung mga nakaw. Yung ginawa doon sa panahon ni Marcos Sr., di ba, nagbuo ng PCGG? Eto, PCGG stands for Presidential Commission on Good Government, a Philippine government agency. Ba? Overview and history. Created February 28, 1986 by former President Corazon Aquino via Executive Order Number 1. Origin. Formed right after 1986 People Power Revolution to address government reform. Kailangan na ngayon to para ma-reform itong gobyerno na to at mabawi lahat yung ninakaw ng mga taga-Parmali at marami pang iba nawala yata nakulong maski isa. Tuloy natin. Headquarters Ortigas Center, Pasig City. Primary mandate. Itong primary mandate ito habulin lahat ng mga cronies nitong si Digong. Sigurado yan, puro bilyonaryo na yan. Oo. Recover stolen wealth. Focuses on finding and bringing back ill-gotten asset taken by former President E. Marcos Sr., his family, cronies, di ba? Palagi ko, mas maraming nadali ito si Digong kaysa kay Marcos Sr. Sa totoo lang, 20 years si Marcos, pero hindi ganito kalaki. Trilyon na dito trilyon na kay Digong trilyon Panahon ni Marcos, di yata umabot ng trilyon Tuloy natin to. And close associates, fight corruption, investigate cases of graft and corruption involving public officials. Involving public officials. Prevent graft, set up rules and measures to stop future corruption in public service. Maganda sana to pero parang walang nangyari rito. If you'd like, I can share more details on history of the agency. Diba? Baka pwedeng bumuo ng ganito, Anti-Claire, binasa ko lang. Baka pwedeng maibulong kay His Excellency. Tsaka yun nga, mga friend. Pag ito'y nakabalik, Sus Mariosep, itong paulit-ulit ako, Anti-Claire. Pag si Sara Duterte nakatakbong presidente, naging katawa-tawa itong administrasyon ito ni PBBM. Nagmukhang inutil sa dami ng kasalanan na yan. Tapos, nangunguna pa sa survey. Pati si Pulong, pati si Baste, nangunguna. Nasa Magic 12 sila kung tatakbo sila senador. Putya. His Excellency, maawa ka naman. Labas lahat yan. Sila Harry Roque, lahat yan. Lahat yan mga nakakulong. Laya lahat yan. At tuloy ang maliligayang araw. Nila Panelo. Sila ang laman ng loob ng Malacanang. Tsaka itong Banateros Beto, papunta. Grabe, mga Anti-Claire, Sus Mariosep. Mag-collab na tayo. Basta yun, sana makarating kay Anti-Claire to. Baka pwedeng bumuo ng ganitong klaseng total, marami namang abogadong pwedeng kunin dito. Nandiyan sila, baka pwedeng pangunahan yan ng talagang matitinding abogado.
para maghabol sa mga nakaw na yaman. Kitang-kita naman. O, di ba, inahabol na nga ngayon, Tekler, di ba? Itong unexplained wealth nito si Sara Duterte. O, pwede na rin habulin yung unexplained wealth. Sigurado nito si puntahan na yung Davao ng munisipyo at kalkalin kung ano nando doon. Bilang mandato ng bubuing komisyon, parang PCGG rin. O, di ba? Tsak malalaman eh. Oo. Saan dinali 51 billion? Bumabaha rin yung Davao. O. At yun nga, meron pang nahuli doon na, gawaan ng peking bakal. Mismong sa Davao. O. At, Tikler. Dapat Davao talaga tutukan itong mga Duterte. Oo. Grabe ito. Para sa bayan, mabalik yung pera. Oh. Mabalik yung mga pera. Mantakin mo yung kingdom na yan. Paano tinayo yan? Ha? Bukod pa rin sa kingdom yung isang kingdom na ni-raid ni General Torre, ang laki rin nun. Grabe rin yun. Sus Mariosep. Talagang doon. Paano mapapatayo ni Kibulog yan, Aber? Ang Tikler? Titinda lang ng mga otap-otap yung mga niyan. Sus Mariosep. Sira ulo lang ang maniniwala dyan na totoong pera ng KOJC yan. Di ba? Sabi nga ni Senator Trillanes na yung na yan, si Kibulog na yan, front lang ni Duterte yan. O, di ba? Magkulab na tayo mga boss. Declare, sana makarating sa ito. Ilang taon na lang eh. Oo ilang taon na lang eh. Dapat talagang mawalis lahat ito. Antakin mo pag nakabuo ng komisyon na maghahabol sa mga ninakaw nitong mga nila Duterte saka ng mga cronies. Puta lagis. Andyan si Atty. Kapunan. Andyan si Divina Gracia. Shell Jokno. Maraming gagaling na abogado. Pwede. Igon Cayosa. Din Santa Maria. Jean Reyes. Putya. Habang hawak, pag nakabalik talaga ito, ang declare, tapos. Itong bansang ito. Tapos talaga. Patawarin na tayo ng Diyos. Magkulab na tayo. Shout out ka lahat ni Baya. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Mary Lebron, shout out. Marilu Pabian, shout out na ka. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Tay, PCGG po yung tinatawag para dun sa mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Yun nga, tama po kayo. Dapat din magbuo ng task force para sa mga Duterte. Hindi lang sa Duterte na, pati sa mga cronies niya. Gaya sila Cayetano na yan. Oo, grabe, no? Para malaman nila na hindi ka weak leader, His Excellency. Sa dami ng ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, bukod pa sa mga galing sa illegal, tayo hindi po pwedeng agad-agad magbutuhan kasi nga po, need pa ng mag-present ng defense kung kayanin pa nilang maribat ang kaso ni Sara. Wala, hindi kaya yan, anak, hindi mariribat yan. Paano mariribat yan? Lalo yung, paano mo iriribat yung grave threat? Sige nga. Saka baka yung pa po maging butas para tumakbo sa Supreme Court. Asa pa siya. Kaya hayaan po natin mailahad talagang magpapahilahod kay Sara. Uwi na lang siya sa Davao. Yet, shout out, yet. Ang talino ni Kimo, nakakahiya. David Allen Mendoza, shout out Kaya nga po tingin tuloy sa ating mga Pilipino sa ibang bansa ay mga bopol. Bopol din dahil sa mga katulad ng senador na si Kimo. Sana manahimik na lang siya kung wala namang kabuluhan ang sasabihin niya.
bakit di na lang siya tumulad kay Senator Lito Lapid na tanggap naman na mababa lang ang pinag-aralan niya kaya di siya lumalahok sa mga diskusyon sa Senado. Kau naman, David. Mataas nga raw pinag-aralan niya. Graduate siya ng criminology. Criminology sa UP. UP University of Prison. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox and all warriors. Danny Lopez, shout out. PCGG nga. Di ba, Danny? Dapat ngayon na. Para habulin lahat yan. Ang daming magagaling na abogadong makukuha si His Excellency dyan. Diset, gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Apolinar Tolentino, shout out. Dapat wag magkanwari si Kimo na marami siyang alam. Hindi siya katapat kahit dumi lang sa kuko ni Atty. May Dibig. Dapat wag nang pagsalitain si Kimo sa impeachment dahil wala namang silbi ang mga sinasabi niya. At nahahalata lang lalo ng mga walang utak. Ito ang nasabi pang Senator Judge. Dapat dito tahiin na ang bunganga na ito talk of the town siya, Apolinar, kala mo, maski sa ang mainstream media, siya pinag-uusapan yung katangahan niya, ba? David Allen Mindoa, sumagot, kasi nga po, masyadong mataas ang tingin ni Kimo sa kanyang sarili, sa kadahilan ng Senador Judge siya sa impeachment trial ni Sayad. Kita nyo nga, may pahabol pa siyang tanong kay tagapamagitang Hukom Quezon, na pwede ba yun? Dahil may gusto lang sabihin si Atty. May dun sa mga pinagsasabi niya Kimo tungkol sa mga aliases. Dahil ang nakatanim sa maliit na kokote ni Kimo ay hindi sila pwedeng matanong sa mga sinabi nila sa trial. Kung kamukha naman ni Kimo ang magsasalita at magtatanong, tatanungin ko muna siya kung may katuturan ba yung sinasabi at itatanong dahil sa baka hindi kami magkaintindihan. Kumbaga po ay magkaiba tayo ng wavelength ng pag-iisip. Sana nga, ganun ginawa ni Atty. D. Binagracia Wala, hindi kita masasagot. Bahala ka sa buhay mo. Sana ganun, di ba? Apolinar Tolentino ulit, God bless your family, Karox. God bless, Apolinar. Nelly Domingo, shout out. Saan po ba yan sa Pilipinas? Kailangan kasama yan sa imbibisigahan. Mga pag-aari ng mga sindikato. Saan nagmula ang pera, OMG, sa droga at sa kaban ng bayan? Maraming human trafficking ngayon. Wala nang nagbebenta ng mga kakanin dito at wala rin yung nagsusulisit ng sobre na $10 at baka kung anong gustong ilagay sa sobre nagsusulisit. Ngayon nawala na lahat ang mga yun. Ano kayang nangyari? Taong ba ni Pastor Kibuloy ang mga yon? Grabe, bukod pa meron pang naglilimos. Merong nagbebenta at nilimusan nila at pinagbebentahan ay lahat i-remit sa bangko ni Kibuloy. Wow! Kaya naman pala si Digunggong ang turing sa mga mahihirap ay basahan lang niya taga-solicit ng pera. Hay, grabe. Diyan sila nagsiyaman sa pagnanakaw at paggamit sa mga mahihirap na Pilipino para maghanap buhay para sa kanila. Kawawang mga Pilipino na kapag paupo ng naging pangulo at anak ng naging bise ay ang pakay lang pala ay limasin lahat ang pondo ng bayan. Sindikatong galawan. Kaya marami silang nahikayat na kaalyado nilang kakutsaba para pagkaisahan ang yaman at kaba ng bayan. Kakasuklam. Totoo yan, Relly Domingo, ha. Sindikato talaga. Kita mo yung kasama. Lahat ng tauhan ni Sara, puro taga Davao. Doon sa Office of the Vice President niya. Walang halo.
Yung mga tauhan niya nung mayor siya, yung pa rin ang dala-dala niya ngayon nung naging vice president siya. Apolinar Tolentino. Ang napapansin ko lang, Karox, parang bukang bibig ni Escudero ang pangalan ni Atty. May. At parang mapungay ang mata pag nakatingin kay Atty. May. Delikado si Hart, baka mapalitan siya ni Atty. May. Halatang may crush cheese. Kau naman, Apolinar. Huwag puro seryoso. Marites naman. Paminsan-minsan. Ikaw, Apolinar ka eh. Relly Domingo ulit, oh. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend, ha. Buti lang hindi yung pinakinggan ng House of Representatives. Oh, ang galing niya talagang mambubudol talaga. Kasi baguhan pa kasi sila noon, kaya madaling mambudol. Buti na lang talaga at hindi pinakinggan yung hinihingi niya 100 billion. 100 billion? Wow, grabe. Baka ang 125 na hiningi niyang yan, confidential pa niya, ay ginamit pinambayad sa mga hindi pa nila nababayaran na utang sa mga kapulisan na nagsagawa ng war on drugs. War on drugs nila, o di kaya ibinulsa na lang. Grabe, ngayon lang nagkaroon ng opisyal ng gobyerno na nalaman kong buong buhay ko mula nang ako'y nagkamalay sa kasaysayan ng bansa Pilipinas. Grabe. Parehas tayo. Ilan taon mo na ba, Relly? Shout out, Brother Relly Asistio. Relly Domingo nito. Article 1 po, sapat na. Grabe ang confidential fund. Lahat sila sinungaling. Kabit lantad ang ebidensya ay di nila umamin. Grave threat ay sapat na. Yan na makumbik. Totoo yun. Ewan ko nga eh. Ba't pinahaba ng kanyang kahaba eh? Yun na naman pag-uusapan kung fit pa siya para maging vice president, di ba? Rodelio Alpilor, shout out. Hello po sa Rox at sa mga kabosing. Halatang ginamit lang ni Digong nyo ang Sikibilayu. Halata naman na imposibleng magkaroon ng ganyang kadami ng ari-arian. Dapat talaga unahin ng kasuhan mga aliporis Digong na mabawi ang gobyerno ang ninakaw sa kaban ng bayan. Yun nga, talagang nakakalula. Mga halagang perang kinamkam sa ating inang bayan. Minsan talaga si Rox, di ko maintindihan si PBBM. Dapat puro labas dapat di puro labas pagtuunan ng pansin. Kumilos naman siya, hawak niya ang beat. Ay, ewan si Rox, kapikon na talaga yung piyona na yan. PBBM, kita na ang ebidensya kay Lustay, sobra na ang ginagawa niya. Salamat po, Sir Rox. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless. Rodelio Alpilor. David Alin Mendoza ulit po. Good evening, Parox. Kahanga-hanga nga yung binibitiwang salita ni Chis Escudero na tungkol sa testimonya ni Acosta na si Sayad ang may utos na ibinigay kay La Chica ang 125 million at sapat lang pagpapakita ng maling paggamit ng confidential fund ng OBP. Ang problema po, Karox, ay kung boboto ng conviction itong si Quezon, baka bandang huli ay maging acquittal ang hatol niyan. Di na siguro. At masaya lang ang masayang lang ang paghanga natin sa kanya. Hindi naman siguro, David. Don't say bad words. David ulit, Karox, kaya po natatawa si Atty. May di binigrasya kay Kimo ay sapagkat alam ni Atty. May na puro katangahan sasabihin ni Kimo. Kumbaga po sa anticipated na ni Atty. May ang mangyayari. Totoo. No, cutie si Atty. May, ha? Tsaka prangka rin, parang Lorna Kapunan din, di ba? David Alvin Mendoza. Ako, Karox, ang kilala ko lang mga Bayani ay si Bayani Casimiro at Bayani Agbayani. Isama din natin si Bayani Fernando na dating MMDA chairman. Talo tayo ni Kimo Maro, David. Si Kimo, karaming alam na Bayani ang putan eh. David Alvin Mendoza, 150 kyaw, Karox. Hindi na siningil ni Ortonio. Pwede ba natin utangan yan? Kahit 100 kyaw na lang.
nakapag-aral naman yan si Acosta at Ortonio. Pero bakit pareho silang nagpag-iisip ni Kimo? Ay, mga ano yan, robot. Rudy Engine. Miranya, shout out. May bagong alias po si Robin Hood, Kabobo. Kasi, komunista siya. Kaengot ang puta yan. Shelly J. Zero. Sana matapos na yung impeachment na yan. Nagsasayang lang sila ng pera ng taong bayan, Karox. Alam naman na kung sino ang mastermind. Kahit paikot-ikutin ang tanong, dun pa rin ang punta. Kay Inday Takaw pa rin ang punta alias Mary Grace Piatos. Totoo. Ted, shout out Ted Sabi nga ni Yussi Claire Castro sa PCO briefing, ay sapat na nga ang mga natuklasang ebidensya para makumbik si Sara. Kaya tama ka, Karox. Doon. Kasi baka pag pinatagal pa lalong makapuslit si Sara, parang isda na nahuli sa kapipigil tuloy nakawala. Malayo yan eh. Ay nako. DJ Siopolito. Pauta, huwag ka kasi kayong mag-aksaya ng oras. Ang may kasalanan dito si Gina at Ordonos. Wala pong kasalanan si Madam Sara. And I thank you, Madam Amy Marcos. DJ Siopolito. Hindi naman pala bahagi ng Office of OBPC La Chica. Pero sa kanya binigay ni Gina ang datong dahil sa utos ni Madam Sara at si La Chica ang gumastos ng datong at ibinigay ang AR dito kay Ordonez. Ang galing ng script, bravo. Pasang bilis nga yan. Kau naman parang hindi taga-Quiapo. Pag inisnats nung isa, papasa doon sa isa. Di ba? Ganun nangyari. David Ali Mendoza ulit Binigay niya ako sa kay La Chica yung copy pans sa utos ni Sayad. Pero sa bandang huli, sa bahay din ni Sayad, dadalhin ni La Chica yung copy pans. Ang galing nga ng script nila, pero nabuking pa din. Di ba? Booking na booking eh. Pastor John Lagon, my friend, shout out Eddie Luna, my friend, shout out. Mali naman yung binigay mong number, friend. Hindi ko makontak. Yung number ko lang, kontakin mo. PJ Siopolito. Sir Rox, sabi nga ka Enzo, kaya di kailangang ipatawag sa Senado sila Chica kasi nga naman, ang gagawin lang nila Chica puro tanggi. At ang tanong ng prosecution dahil gagamitin niya ang for security dahil siya ay isang militar. Tapos ang kwento, yun nga, walang mapipiga kay La Chica. So, bakit pa siya ipatatawag? Sapat na testimonya ni Gina, shoot na sa banga. Totoo yun. Kailangan yan, La Chica na yan. Dapat ang kumastigo kay La Chica, Armed Forces of the Philippines. Kasi hindi niya trabaho yun. Bantay lang siya, hindi niya trabahong maghawak ng kwatang daan-daan milyon. DJ Siopolito. Nakakimbal ito si Kimo, asal halimaw. Kung umasta sa Senado, akala mo hindi na matatapos ang trial na ito at forever na siyang nakarobe at forever na siyang judge. Umakyat na sa ulo ang hangin. Totoo, Si Atty. Divina Gracia, binastos-bastos lang ng isang ex-convict, kaloka. Ang siste nito, Sir Rox, niwala sa kalingkingan ni Atty. Divina Gracia ang ex-convict, pero kung makapag-bully, wagas, darating ang panahon na magpapag-abot uli si Kimo at si Atty. Divina Gracia. At si Kimo magmumukhang dirt sa harap ni Atty. Divina Gracia. David Allen Mendoza ulit Ang yabang na nga ni Kimo at sabi ayaw na daw niyang kumandidato ulit, pero wag ka, panay epal kung saan yung kay Baterbonia, nandun sila ni Sayad, at saka gusto din pala ni Kimo pumunta sa burol ni Mima Alicia. Doon din lang pumayag yung mga organizer ng burol ni Mima. Ganyan ba yung di kakandidato? Hoy boy Sile, di mo mabibilog ang ulo ng mga ka-warriors. Di kami kamukha mo na naggamunggo ang utak. Utak yan.
Gamong guba ha. 3J Soap ulit to. Wow, ang yaman pala ni Ordonos. Ordonyo rata eh. Bali wala sa kanya ang 150,000. Ox lang pala. Di siya bayaran ni Gina Acosta. Sana all. Alam mo sa Rox, yung mga demeanor ng mga witness, aaralin niya ng mga abogado. Yung kilos at tono ng boses ni Ordonyo modulated at parang compose siya. May meaning ang mga ganyang kilos. Itong si Ordonyo, bagamat matalino nga siya, pero nagkakamali din siya. Nagkakamali din mga yan, kaya nga siya nahuli ni Chis Escudero eh, di ba? Oh. Ted, shout out. Tsaka mahirap magsinungaling kasi, pre, sa lahat. Si Robin, sikat na sikat ngayon. Siya ang bida sa laman ng mga balita. Sa media, siya ang pinag-uusapan. Kaya lang, ang kanyang katangahan ang topic. Hoy, Robin, itaktak mo nga yung bukbuk na anay sa katangahan at sa iyong ulo para sa susunod ay may buhay naman ang pagtatanong mo. Naku, Ted, wala na yan. Mary Grace Santos, shout out. Good morning po, Karox. Ingat po. Friend Shelvin Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend. Ha? Sabi ni Friend Shelvin. Rox, dapat lang naman po talaga. Yan si Keso magpakaayos at magpakatino, Pag siya naman po masyadong nagpahalata, mas okay po siguro kung si Boy Lamon ang pumesto sa pwesto niya ngayon. Total babuyan na kung gusto nilang laban. O di mas ipakita pa pong mabuti ni Boy Lamon na siya po talaga ang hari. Hari ng pulpul at sobrang inutil po eh. Inaasahan po ng taong bayan si Rox na siya po dapat lang bumawi sa katangahang portwet niya noong una. Kung yan po tinapos niya na nung isang taon pa, di sana po si Rox, wala na pong isang inutil na nakasuot ng robe sa pag-alagala po dyan sa Senado. Kung umusta po, akala mo nakatulong yung mga tanong niya. Sa bawat buka po ng bunganga niya, siya po nililibak at nilalait ng taong bayan to the max. Kasi ubod niya po talaga ng inutil sa lahat po ng pinaka-inutil. Totoo. Ako, ewan nga sa yung pesting yawa ka. Alam mo, Boy Ungas, akala mo lang, ikaw may bilang dyan sa mga kakampi mong senador. Hindi mo alam, pagtalikod mo, naghahagka pa ka ng tawa. Totoo. Dahil sa sobrang katangahan mo, di ka na lang nila mapagsabihan kasi iisa kinakampihan nyo. Kumbaga, pamparami ka lang ng bilang. Pero sa totoo, alias Boy Lamon, gustong-gusto ka nilang itulak lahat sa bangin. Kasi maski sila, sukang-suka na sa pinag-aasta mo. Totoo yan, Tia Delica. Kaya kung ako sa'yo, Boy Lamon, parang awa mo na, manahimik ka na lang dyan sa isang sulok at lumamon ka na lang ng lumamon, nayawa ka. Huwag mo nang dagdagan ang umay ng mga utak namin sa konsumisyon dahil diyang sa puon yung si Lucrecia di Pataranta. At ito namang si Mr. Tia Delia. Naku, ewan ko sa'yo. Pare-pareho lang talaga kayong mga buwisit. Nakakaluga kayo ng mga tenga. Sabi ko sa'yo, Mr. Portwet, magpakitang gilas ka at galingan mo pa lalo. At para mo ng awa sa susunod na magsalita yang si Boy Lamon, pwedeng pakibato mo na lang siya ng hawak mong martilyo pangsaway sa mga inutil na bugok katulad ni Boy Lamon. Sa lulupit ng mga ebidensya, panay pa kasi ang hirit niya. Gustong-gustong magpabida, puro wala naman sa hulog ang mga pinagkukuda niya. Hoy,
Mariel. Si Marie. Itali at igapos mo sa inyo yung asawa mong pulpol. Huwag mo nang palabasin ng bahay yung parang awa mo na. Kasi pumasok sa hindi niya Kasi pumasok at hindi yung asawa mo. Wala nang maitutulong kundi puro lang pampabuisit. Mga leche, tanginumin talaga. Tinam. Galit tiyo, Delio. Lisa de la Cruz, shout out Ikulong na yung mga yan. Dapat magkaroon talaga ng PCGG na 3JCO po ito. Si Rox, di na ako nakikinig dyan kay Christian Esguera, lalo na kay Jackie Libayan. Si Christian parang biglang naging Libayan 2.0. Pagsiki mo ang nagsasalita, mute ko agad ang audio. Pati si Amy, si Lauren mo, Sinta, si Rox. Ano na bang nangyari sa tweet mo? Gulo mo. Baka mapupusasan daw yan pag uwi ng Pinas, sabi ni Ika Enzo. Nagtago kasi di harapin ang kaso nila. Hindi sana aabot sa ganito si Lauren mong Sinta, si Rox. Kung di siya pumanig kay Caldero dahil naghangad siya ng maging SP sa Senado, di muna siya nagmuni-muni sa mga pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. O, di ba? Wala na, yari na siya. Rodrigo Marcos ulit ito. Biggest jail din, ikukulong si Kibuloy. John Dimango, my friend, shout out. Eman Scalona, friend Amy Bingson. Dolor Garcia, shout out, mga friend. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas ulit. Sana makarating kay Atty. Claire to. Baka sakasakaling mabulungan mo na magkaroon ng PCGG. Good night. God bless.